Si Pangulong Bongbong Marcos daw ang dapat sisihin sa mababang boto na nakuha sa Mindanao ng kanyang mga kandidato ayon kay Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng Pangulo, hindi na ito ang tamang panahon para pag-usapan pa ang politika. Unang balita si JP Soriano. I know you all work very hard. We all wish we had better results, but we live to fight another day. Pahayag ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa party ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kasunod yan ng resulta ng eleksyon kung saan kalahati o 6 lang mula sa mga kandidato ng administrasyon ang nakapasok sa Senado. Kabilang sina re-elected Senator Pia Cayetano at Lito Lapid at Senator-elect Erwin Tulfo, Ping Lacson at Tito Soto. Kasama rin sa bilang si Senator-elect Camille Villar na inendorso rin noon ni Vice President Sara Duterte. Sa datos ng COMELEC, base sa mga boto mula sa Mindanao, nakapasok sa top 12 ang 12 kandidatong suportado ng mga Duterte. Ang campaign manager ng Alyansa na si Navotas City Representative Toby Tiangco, isinisi ang resulta ng eleksyon sa Mindanao sa paghahain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para naman kay Vice President Duterte, walang ibang dapat sisihin kundi ang Pangulo. Why do I think that the Allianza senators did not perform well? It's because of the president. The people find him wanting of his promises. And the people expect more from the president, particularly with regard to his work for our country. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Pero sabi ng Pangulo sa party ng Alyansa, di na ito ang panahon para pag-usapan pa ang mga issue sa politika. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these things. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.